Okay. Grabe. Ako same talaga, hindi ako masyadong into politics eh. Dapat showbiz ang papasukin ko, kaya lang ano daw, overqualified daw eh. Kaya. Eto Sen, so as I see it, no, wala naman po kayong Senator, no, wala naman kayong malalim na hidwaan or any issues or known issues with PBBM. Kung matatanong ko lang, Sen, meron ka bang ambag nung election ni PBBM kampanya or naging ambag? Or kung wala, okay lang ha, Sen. Hindi naman Okay. Ganito yan, to be honest, nasa kabilang kampo kami. Doon kami kay Lenny, nung Vice President Lenny nung panahon na yon. Oo. Pero nung senador si President Marcos, magkasama kami sa Senado, magkapartido kami, magkasama kami sa Nationalista Party, and talagang medyo malalim-lalim din yung pinagsamahan ng mga panahon na yon. Kaso hindi talagang iba lang yung napadpad siya sa kabilang kampo, ako dito naman, pero personally wala kaming hidwaan that's good to malalim. Kaya ganon. Nirerespeto rin niya yung nirerespeto niya yung mga position ko regarding dun sa panahon ng father niya. Nirerespeto ko rin yung position niya regarding sa mga iba't ibang mga polisiya, advocacies niya, no? So ganun lang 'yon. But personally, lalo na nung nasa Senate, in fact, both of us voted dun sa pagtanggap ng ICC, no? Pag-ratify o pag-concur ng Senado sa ICC. So parehas kami doon. Yun. So naging tropa pala kayo sa Senate, no? Ni PBBM. Hello? Sen? Magkapitbahay kami yun sa Senado. Ayun. Yes. Then kasi natanong ko na tong iba dito. Do you think you're supporting are you supporting the administration right now? And kung sinusuportahan mo, hanggang saan yung pag-support mo dun sa PBBM administration? Okay, yung aming grupo, yung Magdalo, pulong-pulong kami at ang desisyon namin ay nasa interest ng ating bansa na matapos ni President Marcos yung kanyang termino hanggang 2028. Kami naniniwala na pagka ito ay na-interrupt or subukan na patalsikin ng grupo nila Duterte at iupo si Sara, naniniwala kami na kasasama ito ng ating demokrasya at ang ating bansa. Kasi nakita na namin yan, for the past 6 years, nakita namin kung gaano ka nilugmok at ang ating ekonomiya, sinira yung democratic institutions, tapos bakit pa tayo babalik ulit? So maliwanag sa amin na nasa national interest na matapos ni President Marcos yung kanyang termino. So we will support him in that regard. At doon sa mga polisiya niya, marami din tayong nagustuhan. Primarily, yung paghinto niya sa extrajudicial killings. Yung kanyang paglaban sa illegal na droga, holistic yung kanyang approach. And in fact, mas mas epektibo kasi ang hinahabol niya yung mga supplier, yung mga drug lords. Yun hindi ginawa ni Duterte yon. Pinatay lang niya yung mga suspected addicts. Yun nga eh. Pero yung mga drug lord, kasabwat niya eh. Nasabihan na sa kasabwat niya eh. Oo, napanood ko sa isang interview nung sinabi mo yan. Kaya alam mo, peke, alam namin na peke yun. Biruin mo, saan ka makikita, galit na galit daw sa illegal na droga. Pero yung ilang toneladang pumasok sa customs, hindi niya masabi kung sino ang nasa likod nun. Tapos yung customs na commissioner na nagpapasok nun,
prinomote pa niya, no? Kasi pinapatanggal ng mga senador. Tinanggal niya kunyari, tapos prinomote pa. Bakit? Kasi alam yung modus, no? Anyway, going back, aside dun sa paghinto ng EJK, ano rin, yung foreign policy ni President Marcos, nagustuhan din natin, ano? Kasi tinalikuran na yung pro-China policies. Oo. Tapos bumalik tayo dun sa traditional allies natin, yung mga democracies. May chismis dati dyan eh. Binenta mo daw, Sen. Totoo ba yun? Binenta mo isa sa mga isla sa Scarborough. Ano eh? Yun na nga. Sabi ko nga, ganun ang gagawin ni Duterte. Pagka siya yung pro-China, ibibintang kanya na, hindi, ikaw yung pro-China. So kumbaga parang gano'n. Pero nakita naman ng taong bayan kung ano talaga siya, no? Lumabas din yung katotohanan. Ngayon, ba't sa tingin mo ayaw nilang aminin na pro-China? Parang ayaw pa nila umanin, lalo na si VP Sara, no? Nagmamandarin nga siya eh. Maliwanag naman na ito. Maliwanag yun. Nakita niyo yung pinapasok nila mga pogo, di ba? Dito, yung China telco, ginawa na pa. Sa kampo nga, pinapasok pa yon. Ang dami talagang kumaga pabor na pabor sa China, no? Pinahinto nila yung EDCA, no? Oo. So isa yan sa nagustuhan ko na polisiya ni President Marcos, yung EDCA pinatuloy. Dinami niya pa. Kasi hininto niya talaga ni Duterte anong termino niya, pag-upo niya, tapos ni-resume ni President Marcos. So yan yung mga magagandang mga polisiya. Tsaka ni-revive yung mga democratic institutions. May freedom of, na ngayon, expression, freedom of the press. Hindi ka na ngayon, kahit batikusin mo yung Marcos administration ngayon, hindi ka matatakot na parang kakasuhan ka o isaswarm ka ng mga trolls o itotokhan ka. Hindi. You can say whatever you want. And that's the democratic space na kailangan na isang bansa to prosper, no? So yan yung mga nagustuhan natin.